church mood. Ay, kamusta po kayo? Pero pag nasa bahay, peace mode. Ay, taga-taga naman ang niluluto nyo. Ano? Sabi ng Bible, season with salt. Amen? Huwag pong maging hard. Matuto po tayong maging ano po? Gentle. Sa mga bagong mananampalataya at kausap ninyo, be gentle, amen? We were what? Gentle among you. Saan niya ikinumpir yung pagiging gentle nila? Even as a what? Nurse, cherished her what? Children. Alam niyo kung minsan ang mga bagong mananampalataya makulit yan, lalo pag may problema. Di ba ang mga bata rin kung minsan makulit? Ganyan ang nature ng bata, makulit, di ba? Huwag kang tatakbo dyan, huwag kang ano dyan, huwag kang ano dyan. Okay, malikot ang bata kapag mga baby pa, di ba? Pero anong kailangan natin? Pasensya. Yan yung mga problema yung kuminsan mag-aandal sa inyo mga problema yan. Pero kailangan po ng gentleness. Huwag mapupuno. Amen? Dahil minsan isang araw may nag-taste din sa atin kaya tayo ngayon ganito. Amen. May naging gentle sa atin kaya tayo lumago spiritually. Amen? Amen. Naging gentle sila sa atin. Pinalagaan nila tayo kaya ang bunga, eto tayo ngayon. Amen? Amen. Kaya mag-produce din tayo ng ganong responsibility. Maging gentle tayo sa bago. Amen? Hindi doon sa anak ni Pastor Ray Vergas. Amen? 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 Sa bago. Amen? Amen. At ang bata, hindi mo pwedeng iwanan na mag-isa. Kailangan talaga ng assistance natin, amen? Kailangan talaga ng care natin. Hindi mo nga pwede mga kapatid talaga yung gagawin natin. Oh, may friendship day tayo, padalawin natin dito, dumalo. Okay na, pastor. Padulo ko eh. Tumanggap sa Panginoon, ayos. Hindi po doon natatapos yun. Amen? Amen. Alagaan niyo po. At sino may obligasyon nun? We. Amen? Bawat isa sa atin. Ito po, humingi po tayo ng tawad sa Diyos pag ano po, pag naisip natin na naging hard tayo lalo na sa mga bagong dating dito. Amen? Kasi hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos. Ang utos ng Diyos, be what? Okay. Lagi pong i-consider mga kapatid ng bawat isa sa atin kapag mayroong bago dito sa church. Amen? Huwag nyo silang itrato na katulad nyo. Amen? Be what? Gentle. Minsan may mga bago, hindi tayo naging gentle na open na wala sa church. Sino may kasalanan? Tayo. Amen? At maganda mga kapatid, maging gentle tayo sa bago at kahit sa matanda na mananampalataya. Amen? Practice. Amen? Sabi nga ng kanta, please be careful with. Lalo na sa mga bago na, pag baby, di ba, sensitive. Kagat lang ng lamok, kita mo, pulang-pulang agad. Ayaw natin makapagatan ng lamok. We were gentle among you. Natapos ba yung event natin? Doon pa na natapos yun sa Friendship Day? No. We need to what? Papalo up sila. Follow up natin. Ano nga sabi natin? Magandang katangian ang malpo, responsable. At pag nag-follow up tayo, nagiging ano po tayo? Responsable. Nagiging responsible tayo. Nandyan pa po ba kayo? Amen! Be responsible. May responsibilidad tayo sa harapan ng Panginoon. Okay. Dahil minsan, ang bawat isa sa atin inalagaan din. Naging gentle din yung nag-aalaga sa atin. Okay, ano pa next verse? Yung sabi ni Paul, para tayong mga nurse, no? Nanay na nag-aalaga ng anak. Konting iyak lang, gising din tayo. Kung siya ay hindi nakatulog, hindi rin tayo tulog.
Kaya may mga bagong baby dito sa church, yung mga nanay dito sa church, minsan sila yung mga puyat, lalo na kapag may sakit ang bata, hindi talaga rin sila makatulog, talagang kailangan ng atensyon. Ganun po yung illustration ng Bible sa atin kung paano natin naalagaan ang ano po, ang mga baby Christian. They need what? Attention. They need what? Care. Sabihin niya sa katabi niyo, they need attention. They need care. Yun yung ating tatrabahuin ngayong week na to. Trabahuin niyo po. Kaya ba, may mga pumorber. Ako natutuwa kailang Tatay Ruel, ano? 2 pamilya yata bitbit ng linggo. 2 po ba? 2 pamilya po yung bisita niyo. Wow. Amen. Nag-forward pa dito yung mga bisita. Ibig sabihin, tumanggap talaga sila sa Panginoon. No? Okay. Kaya, follow up po natin. That is effective follow up. Ang biblical follow up, yan po yung effective na pag-follow up. Ano po ang next verse? So being what? Affectionately desirous of you. Ganun na lamang yung desire niya na may pag-ibig. We were willing to have imparted unto you. Ano po? Not the what? Gospel of God only. Hindi lamang gospel. Hindi lamang yung tumanggap sila sa Panginoon. Hindi lang naman nila na narinig ang gospel ng Panginoon. Kung hindi ano po, but also our own souls. Why? Because you are dear unto us. Kahit ang buo naming kaluluwa, willing namin ibahagi sa inyo. Kahit yung sarili naming bulsa, yung mga bisita tayo may dila pa, kahit yung sarili naming bulsa, kaluluwa nga nakalagay sa Bible, ano po? Ipamamasahin kita, makarating ka lang ulit sa church. Amen? Buong buhay, kaluluwa nga ang kayang ibigay ni Paul para doon sa kaluluwa. Kayang ibigay yung kanyang sarili. May impart niya doon sa kanyang dinadala sa baby Christian. Ano po? Kaya niyang ibigay. Kaya yung sarili niyang kaluluwa. Ganun po yung eagerness. Ganun po yung binibigkas ng Bible kung paano ipapollow up yung po mga baby Christian. Are we willing to impart our own soul? Church? Are we willing? Amen. So, talaga. Ganon din ang magulang, di ba? Willing sila impart. Ano? Okay. Kahit pagod, kahit may sakit, alagaan pa rin yung baby Christian. Yan sabi ng Bible. Not the gospel of God only. Kaya nga, hindi natatapos. Event natin ng Sunday, hindi willing pa tayo impart ang ating sarili. Bakit? Kasi may gumawa din po sa atin, no? In-impart nila yung sarili ng may. Naalala ko tuloy, no, kapatid. Nag-start ang gawain dito. Sino po ang nag-mission? Taga-saan po? Ang layo po, Cavite. Eh lalo na kami doon sa San Miguel. Sino nag-start po doon? Muntinlupa. Yung oras, yung effort, para lang tayo masave at lumago, pinupuntahan din lang tayo dito. Continually. Kaya ito yung bunga, itong Berean Bible Baptist Church dahil may nag-effort na saan po? Taga Cavite. Meaning ko sa mga kapatid, pag nag-effort talaga kayo, your labor is not in vain. Amen. Talagang magkakaroon ng resulta. Amen? Amen. Alam nyo mga kapatid, ganito po yan Meron kayong dinala rito, di nyo alam, magulo pamilya niya, wasak. Nakuha niyo po? Pero nung maalagaan nyo, naayos ang pamilya, sumunod sa Panginoon at naglingkod sa Panginoon, kaya bang bayaran ng pera yon? Ano katumbas doon mga kapatid? Di ba kaluluwa din? Amen. Di ba? Buhay yun Buhay sa buhay ang pinag-uusapan. Kaya kailangan natin sila i-follow up. Hindi natin sila iniimbitahan para sila maging religious. Kung hindi mabago yung buhay nila. From glory to glory. May mga tao, nag-i-invite ng tao para lang yung tao maging religious. O, gawin mo ito. Kailangan sundin mo ito. Dapat ganito. Dapat ang hakbang mo pagpunta sa simbahan. Bilang. Kailangan 7 mula doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat pag mananambahan ka, ganitong araw. Dapat ganito lang. Dapat huwag kang kakain ng ganito. Tinuturuan ng ano. Alam niyo po mga kapatid, bakit nagbawal ang Diyos ng mga pagkain ng araw? For what reason? Physical.
but not moral. Amen? Ano sabi ng Bible? Ang nakakasama sa tao, yung lumalabas, hindi yung ano po, pumapasok. Moral ang dinidiscuss ng Panginoon doon. Kasi yung mga Pharisee na mga religious, kinukondem yung mga alagad. Bakit na araw ng Sabat, kumakain ng ano, pumipitas ng ano, kinakain? Sabi ng Panginoon, alam niyo po ba nagpapasama sa tao? Yung lumalabas, hindi yung pumapasok. Amen? Amen. Ginagawang religious yung tao. Bakit gano'n na lang mag-impart sila, Pablo, kaluluwa nila, kaya nila ibigay? Kasi po ang pinag-uusapan, religious po ba mga kapatid? Religion ba pinag-uusapan? Kaya kaya niyang ibigay yung kanyang sariling kaluluwa? Religion ba, Brother Jaime, ang pinag-uusapan? Brother Junel, religion ba? Anong pinag-uusapan? Buhay. Na kapag lumago ka, spiritually, mababago ang iyong ano po? Buhay. Amen. Aba, kung ganito itataya mo, buhay mo itataya mo. Kasi ang pinag-usapan din po ano? Buhay. Buhay. Amen, church? Amen? Yeah. Kaya worth it ba yung ginagawa natin, yung pag-aalaga sa kanila? Amen? Amen. Dapat ba natin itong gawin? Amen. Amen, church? Amen. Meron po tayo dito kabataan, addict sa computer. Di ba sasabihin sa inyo kung sino? Talaga ayaw mag-aral. Galit na galit lagi ang magulang. Lagi nasa computer. Nadala sa church, tumanggap sa Panginoon, lumago. Eh ngayon, ang daming award ngayon. Di ba, Brother Jaime? Amen? Amen. Amen. Hindi yung, ano, tawag dito? Anong pinakamataas na award pagka elementary? Pagka ano? Valedictorian sa college. Yung isa pa. Valedictorian tapos Silatotorian. Nung mag-college, Cesarean. What kind of life, di ba? Amen. Only the Lord can change. Amen? Amen. Rich. Aba, hindi ko ibibigay buhay ko kung hindi rin buhay ang ano nito, di ba? Amen. Ang katapat nito. Yung binagong buhay ko, ang katapat nito, binagong buhay din. Amen? Amen. Papalit ba yung mga kapatid ng palitan? Sino po sa inyo papalit ng palitan? Eh, halimbawa sa inyo to. Tapos ang ipapalit sa inyo, 3210. Payag kayo? Sino po? Payag po kayo? Hindi eh. Halimbawa, ang chinelas nyo eh, Islander. Tapos ang ipapalit sa inyo, Rambo. Payag kayo? Papayag po kayo? Yung papayag kasi wala nang Rambo ngayon eh. Church! Are you listening, church? Kung bakit sariling kaluluwa ni Pablo, nila mismo, ye were dear unto us, but also our own souls. Kaya namin ibigay sa'yo. Bakit po? Kasi buhay din ang pinag-uusapan, ang kapalit nito. Amen? Amen. Amen. Kaya, ito ang sabihin ko sa inyo, kung ayaw nyo mabuhay, kung ayaw nyo yung mga bisita nyong lumago at mabago buhay, huwag nyong i-follow up. Pero kung gusto nyong mabago mga buhay niyan, i-follow up nyo. Ibigay nyo ang buong nyong kaluluwa sa kanila. Amen? Amen. Amen, church? Amen. Alam niyo po ba yung salitang tinatabangan na? Alam nyo yung salita niya? Walang gana. Lalo sa relationship, pag sinabing tinatabangan, ano po yan? Wala nang ka-effort, wala nang ka-text-text, Wala nang spark. wala nang spark, wala nang gana eh, di po ba? Church, sa pagpapalo up, dapat ganado. Amen? Amen. Dapat naka-ready kung araw-araw. Si Lucas, ano lakas? Amen?
Dapat ganado tayo dahil ano po, kaluluwang pinag-uusapan yung buhay. Amen, church? Amen. Hindi kita aayain for religious purposes. Inaaya kita para mapagong buhay mo. Amen? Amen. Alam mo si Pablo? Ano buhay dati ni Pablo? Persecutor ng mananampalataya. Kapag may church na ganyan, ipe-persecute. In fact, siya yung witness kapag kamatay nino po ni Stephen. Pero na-encounter ni Pablo si Jesus Christ at po sa daang Damasco. At mula noon, nabago buhay ni Pablo. Amen? Nakita niya ng Panginoon talaga nagpagpabago ng buhay. Hindi relihiyon. In the Lord Jesus Christ. Amen. Anong nangyari sa kanya yon? Ngayon, willing siyang impart yung kaluluwa niya dahil sa sarili niya, kita niya yung ano po, resulta. Amen? Amen. Amen, church? Amen. Kaya kung gusto natin magbago yung ating mga bisita, kung nandun sila sa Panginoon, alagaan natin sila para baguhin sila ng Panginoon from glory to glory. Tanongin ko po sa inyo, ng baby kayo, 3 beses lang po ba kayo pina-baby ng inyong magulang? Hindi. How many times? Nako, si Malakay, nakakailang kahon yan. Malakay, nakakailang kahon ng gatas. At continuous yun. Amen? Ganun po ang pag-aalaga. Continuous. Hanggang siya, ano po, ma-develop. Kaya may tinatawag po tayong spiritual what? Growth from baby Christian to spiritual growth pag nagong spiritual. Amen? Kaya yung nagagawa ni Pablo yun, here's the reason. Because you are what? Dear unto us. Kasi mahal ka namin. Hindi dahil na, kasi gusto ni pastor may bisita, kasi gusto niya. No, kasi mahal kita. Anuin ko po kayo, mahal niyo po ba ang naging bisita niyo nung Sunday? Amen. Oh, amen. Kasi kaibigan natin yun. Amen? Amen? Dahil mahal kita.